We're back here sa People's Park in the Sky. May shuttle, 10 piso. Special trip, 100. So, 500 meters pa akyat. Yung huling akyat ko dito, nasa 20 pesos lang yung entrance fee. Ngayon, nasa 50 pesos na siya. Medyo mataas na, mahal na, no? Malaki yung tinaas. Ayan, People's Park in the Sky. Medyo matagal-tagal na rin nung huli naming punta dito na Yabs. Ayan siya. So dati nag-clean up drive din kami dito dati. Kasi maraming mga baso-basura dyan sa mga gilid-gilid. Ngayon medyo malinis. You know? So, that's right. Kaya tayo, medyo mahaba-haba pang lakaran to. Wala pa tayo sa pinakatuktok na itong People's Park in the Sky. Dito pa lang tayo sa, wala pa rin sa 1/4. Pero ayan, ito na yung view niya. And meron na rin dito nakalagay na Mabuhay People's Park, Tagaytay Tourism Booth. Oy, may ano, anong tawag dito? Halloween pictures. Contestant number 1. Wala lang. So ayan, may mga jeep dito. May mga nabibitin talaga rito. So 10 piso ang pamasahe. Hanggang doon sa taas yan. Ayan na yung Laguna de Bay Lake. Doon sa baba. Mamaya mas makikita natin yun. Ito yung dalawang magjowa. Ayan, yung mga senior talaga. Pag-digit talaga yan. Tagaytay City. Second stop. Meron rin pala rito may ang tawag kong pag-hod Holy Week. May mga Station of the Cross din pala dito pag Holy Week. Kung pa kami galing. No drone zone. Bawal pala mag-drone. Ang People's Park in the Sky o dating kilalang Palace in the Sky ay isang mansyon na hindi natapos noong panahon ni Presidente Ferdinand Marcos. Dito sana tutuloy ang dating presidente ng Amerika na si Ronald Reagan noong kanyang state visit. Pero hindi ito natapos dahil nga noong panahon na yon ay nagkaagulo na rito sa Pilipinas. Marami ng welga, marami ng rally sa EDSA at kung saan saang lugar dito sa Pilipinas. Kaya ang ibang mga proyekto ni Marcos ay natigil at ang iba ay hindi na natapos, katulad na lang nitong Palace in the Sky or People's Park in the Sky. At ito ang pinakamataas na establishmento dito sa buong Cavite. Nakatayo ito sa tuktok ng Mount Sungay o kilala ding Mount Gonzales. At alam nyo ba, sobrang titibay din talaga ng mga materyales na ginamit sa pagpapatayo nitong mansion na to. Dahil kahit hindi ito natapos, ay hindi ito gumuho kahit sa sobrang dami ng mga lindol ang nagdaan. Medyo malaki na ang pinagbago nitong People's Park in the Sky dahil dati ang entrance fee lang dito ay nasa 20 pesos at ang parking fee dito ay libre lang sa labas, pero ngayon may parking fee na babayaran na 50 pesos para sa mga 4 wheels, 20 pesos naman para sa mga motorcycle, at kung may dala-dala kayong bus, nasa 150 pesos yan. At makikita nyo yan, may pineapple kayong makikita dito sa taas. Bakit? Dahil ang Tagaytay dati pinapalibutan ng mga napakaraming taniman ng mga pinya. Pero ngayon unti-unti nang nawawala itong mga to dahil napapalitan na ng mga establishment ang mga taniman. Sa ngayon marami na kayong makikita mga condominiums, restaurant, amusement at yung mga nagagandahang mga subdivision. Dahil nga sa ganda ng klima dito at napakalapit pa sa Metro Manila ay marami talagang naggawa ng mga rest house nila rito.
Kaya alam nyo na, pag weekend sobrang dami ng mga turista dito at matraffic na rin talaga dito sa Tagaytay. Dito sa pinakataas ay may mga makikita kayong bodies of water. Nandyan ang Taal Lake, Laguna de Bay at Manila de Bay. At syempre matatanaw din ng mga iba't ibang lugar dito. Andyan ang Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. At dito naman sa baba makikita, matatanaw ang Tagaytay Highlands. Sana all may bahay dito, di ba? Sa susunod, pag nakapasok tayo dyan, gagawan natin ng documentary din yan. Pero sa ngayon, dito muna tayo mag-focus sa Tagaytay. Yan naman ang Taal Lake. So makikita nyo, ang Taal Lake ay hindi siya parte ng Cavite. Ang Taal Lake ay parte naman siya ng Batangas. Marami kasi nalilito ang sinasabi nila, once na sinabing Tagaytay, Taal. Hindi po yan. At dito naman tayo sa mga souvenir shop. Makikita ninyo may sunflower dahil ang Tagaytay ay marami rin kayong makikita mga sunflowers dito. At syempre, kaliwat kanan din ang mga pine tree dito. Malamig kasi dito, di ba? So kung nagpaplano rin kayo pumunta dito sa Tagaytay, sa People's Park, ay pwede kayong magpabook sa Do Ride Travel and Tours. Kami nang bahala sa transportation ninyo, kami na rin bahala sa inyong mga pupuntahan. Or pwede nyo rin ipa-arrange sa amin yung accommodation ninyo para hassle-free na ang inyong bakasyon sa Tagaytay o kaya sa Cavite. So sa ngayon, nandito naman tayo sa The Shrine of Our Lady of Mother Fairlove. Kapag Holy Week, sobrang dami rin ng tao dito dahil meron ditong Station of the Cross. So simula sa baba hanggang taas, lakad lang. Pagpababa, pwede na kayo sumakay ng jeep dahil sobrang hirap bumaba kapag masakit ang tuhod. So dito sa taas, nandito rin ang Doppler Weather Radar Station ng Pag-asa. At ito yun, yung bilog. Yung mga antena na nakatayo dyan, mga cell site yan para sa smartphone natin, para sa communication din natin yan. So hanggang dito na lang mga riders, maraming salamat sa panonood at pagsama sa akin hanggang dito sa taas. Kung hindi ka pa naka-follow, please don't forget to click that follow button. And pakishare na rin to. At magpabook na rin kayo sa Do Ride para sama-sama tayo dito. So yun lang. And I'm bounce out. Ito hindi naman. Yang ganda oh. Nga, doon ka. Asa check.